Okay, so 7 days after po nang na-receive nyo yung word about the Palm Sunday. Kung nandito po kayo last Sunday, marami sa inyo naalala pa po yung message last Sunday. And syempre, it was Palm Sunday, and after several events took place, alam po natin yung Jesus trial, death, and resurrection. So ngayong umaga po, yung message natin is called, It is Finished. One of Jesus' last words dun po sa cross. Ito po yung message of resurrection na atin pong mapaparinggan ngayong umaga. The message, the promise, and the power. Ayan. Okay, so 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Alam niyo po, ito ang dahilan, kaya po ako nandito ngayon sa harapan ninyo. Ito po yung dahilan na tayo po ay pabalik-balik dito sa church. Ito po yung dahilan na tayo po ay patuloy at nagpapatuloy sa ating pong pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Again, and this is the very reason kaya po ako nakatayo dito ngayon sa inyong unahan. Sabi po dito, if Christ has not been raised, our preaching is useless. And so is your faith. Ayan. So, napaka-significant po ng meaning ng araw na to. Ito pong Resurrection Sunday. Napaka-significant, napakalawak po. Hindi ko maipipreach just by one standing. Sa harap nyo po yung significant at yung meaning nito. Pero today, I'll try to make it more simpler para po maunawaan ng lahat. Okay? Alam niyo po, according to study, there are about 4,000 plus religions in the world. But there is only one empty tomb. Pag pumunta ka sa Jerusalem, tiningnan mo yung libingan ni Jesus, makikita mo po yan empty. Wala po siya doon. So lahat po ng mga gospel writers ng Bible, binigyan tayo ng detalye about the resurrection of Jesus Christ. Reading the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? So, after reading all that, inaakala natin marami sa mga tao na nampalataya na si Jesus ay nagkatawang tao. Ibinigay niya ang buhay niya sa krus, namatay po siya, pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. So akala natin, marami ang naniwala, marami ang nanampalataya. Pero again, pag binasa mo ang Bible about Jesus' teaching, di ba, itinuro niya lahat ito. And He told also His disciples and all the people, hindi lang yung kanyang kamatayan, ganun din yung kanyang pagbabalik. Amen po ba yon? So, now, iniisip ng marami na yung kanyang mga teachings are easy to believe. But even His disciples, kung i-examinin mo ang scriptures, madidiscover mo na hindi sila naniwala. I mean, marahil siguro sila po ay skeptic sila or meron silang pagdududa about Jesus' resurrection. Maraming beses po na itinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples na ganito yung mangyayari sa kanya. Diba? He'll be falsely accused. Magsasuffer siya about many things. He'll be crucified and siya po ay mamamatay at pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Itinuro niya po yun sa kanyang mga disciples. Even he preached about that to many people. Paulit-ulit po ito na itinuturo ni Jesus, but they never understand. Dahil siguro, unusual. Unusual sa atin yung katuruan na yon. Unusual sa kanila yung katuruan na yon na merong mamamatay at muling mabubuhay. Okay? So, Jesus was crucified. Nakita nila, na-witness nila na si Jesus ay ipinako. Okay? At they ran away. Nabasa natin sa Bible, after that, sila po ay nagkahiwa-hiwalay. Hopeless and helpless. You also remember yung mga kababaihan,
Ayan, yung mga kababaihan po na pumunta doon sa grave ni Jesus, may dala-dala silang oil. Pagdating nila doon sa tomb, sa libingan ni Jesus, nakita nila yung bato, naka-roll, di ba? Nakabukas yung libingan ni Jesus at nakita nila wala na doon si Jesus. So, anong ginawa ng mga babae? Pumunta sila sa mga disciples ni Jesus at ibinalita nila. Okay, ito nga yung sabi nga natin, sila yung first carrier ng gospel. Ibinalita nila na si Jesus ay wala doon sa libingan at totoo yung kanyang mga katuruan na pagkalipas ng 3 araw siya ay muling mabubuhay. So again, yung kanyang mga disciples hindi pa rin naniwala. Anong ginawa nila? Nagunahan sila doon sa tomb. Di ba? Nagkarera sila ng takbo and they witness, wala talaga doon si Jesus. Imagine niyo po, ito yung mga tao, ito yung mga disciples na kasama ni Jesus. They walk with Jesus, eat with Jesus, sleep with Jesus. Nakita nila lahat ng mga miracles. Pinagaling yung mga may sakit, nakakita yung mga bulag, nakalakad yung mga pilay. Even bumuhay pa rin si Jesus ng patay. All those 3 years of Jesus' ministry here on earth, na-witness nila, nakita nila. And naniwala naman sila sa mga teachings ni Jesus. But the teaching about resurrection, though Jesus taught it over and over again, pakiramdam nila the teaching is nonsense. Naalala mo po si Thomas, naalala ninyo? Even na sinasabi na sa kanya ng kanyang mga kasamahan na nakita nila, na-witness nila na si Jesus ay muling nabuhay. Ano yung naging response ni Thomas? In John chapter 20 verse 25, ang sabi po ng Bible, nakita namin si Jesus, we have seen the Lord. But he replied, I won't believe it unless I see the nail wounds in His hands. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung mga sugat sa kanyang palad, yung mga sugat ng pako, 'di ba? The proof do sa kanyang palad. Put my fingers into them and place my hand into the wound in his side. 'Di ba? Sabi, unless na mailagay ko yung aking kamay sa kanyang tagiliran at makita ko sa kanyang kamay na siya ay pinako, doon lang ako maniniwala. Pero anong ginawa ni Jesus? Nagpakita sa kanya. And then, ito yung response again ni Thomas. My Lord and my God, Thomas exclaimed. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. Amen? So, mapalad daw ang taong nananampalataya kahit hindi nakikita ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka kapatid. Pinagpala ka kasi naniwala ka. Amen po ba? So, nakakalungkot na even in Jesus' circle, ito yung mga closest people. Naniwala sila doon sa ibang katuruan ni Jesus. But when it comes to resurrection, yung muling pagkabuhay, ayan, hindi nila ma-accept yung idea. But imagine the kind of hopelessness and helplessness na naramdaman nila in those days before they knew of Jesus' resurrection. Nung nawala si Jesus, di ba? Pag nabasa mo ang Bible, talagang hopeless sila. Helpless sila. Nagkawatak-watak nga sila eh. Amen? Pero nung nalaman nila na si Jesus ay muling nabuhay. Church, listen to this. Again, yung mga teachings ni Jesus, pinaniwalaan nila yon. Yung si Jesus nakita nila about doing miracles, pinaniwalaan nila yon. But the teaching of muling pagkabuhay, the resurrection,
doon sila nag-doubt. But the time na tinanggap nila at nanampalataya at naniwala sila na tunay nga na si Jesus ay muling nabuhay, that time, yung palang yung panahon na nagkaroon ng radical change sa buhay nila. Again, reading your Bible, doon mo makikita talaga nagkaroon talaga ng absolute change. Kasama nila si Jesus, nakita nila, narinig nila yung mga katuruan ni Jesus. Marahil naniwala sila doon sa mga ibang katuruan, pero it makes nonsense marahil sa kanila na, ganun? Mamamatay, tapos mabubuhay? So church, again, nung nanampalataya sila about the resurrection, and when they knew that Jesus was risen, nagkaroon po ng radical change ang life nila. So it's the same message of resurrection na gusto nilang sabihin sa atin today. The same message of resurrection that Jesus is alive. Amen? Buhay ang Diyos. Alam niyo po, lagi natin naririnig yan, buhay ang Diyos, buhay ang Diyos. Pero by heart, nauunawaan po ba natin yung ibig sabihin na buhay ang Diyos? Kasi kung hindi buhay ang Diyos, useless itong preaching na to. Kung hindi buhay ang Diyos, useless yung pagpe-pray natin. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-pray at hindi sasagot ang patay. Amen. So kaya church, dapat maliwanag sa heart natin yung salita o yung praise na Jesus is alive. Nagbago ang lahat when they accepted and believed the resurrection of Jesus Christ as the living reality in their life. Para sa atin today, alam niyo po, ako sometimes I keep asking myself, bakit kaya may mga tao nakilala ang Panginoon pero hindi nagkaroon ng significant change yung buhay nila? Alam niyo po, inimpress ng Lord sa heart ko. Sinagot niya din ni Jesus yun eh. Alam niyo, because sabi ng Panginoon, because these people doesn't really understand bakit namatay si Jesus dun sa cross. Hindi nila naunawaan yung kamatayan at yung muling pagkabuhay ng Diyos, ng Panginoong Jesus. The death and resurrection of Christ. The power to redeem, the power to renew, and the power to restore. Ibig sabihin, the gospel, the power to redeem, iniligtas tayo ng Panginoon. Pinatawad yung ating mga kasalanan. At sa araw-araw, nire-renew tayo ng Panginoon. Nire-restore niya yung buhay natin if we just believe. Pero nobody believed Jesus when He was preaching about resurrection. Again, akala ng mga tao, it was nonsense. But when they believe, nagbago talaga yung buhay nila. Now, tanungin ko po kayo ngayong umaga, ano ba ang message ng resurrection po sa inyo? Di ba? Kagaya rin ba ito ng mga nakalipas na panahon na alam lang natin na, oo, alam ko, si Jesus, ibinigay niya yung buhay niya, namatay siya, at muli siyang nabuhay. Well, tama po yun. Pero, paano po ba natin tinatanggap yung mensahe na yon sa buhay natin? Kasi sabi natin, pag naunawaan natin yung mensahe na to, meron itong kapangyarihan para tayo i-redeem, meron itong kapangyarihan para tayo i-renew, at meron itong kapangyarihan para i-restore tayo. Kaya nagkaroon ng absolute radical change ang buhay ng kanyang mga disciples dahil naunawaan nila kung ano ang kapangyarihan ng resurrection. Hindi lamang basta alam mo lang na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kasi po, napakalaki ng benefit nito sa life natin.
Diba? Again, I'll give you one example. Sa cross, diba? Alam naman natin, sa cross, binayaran ng Lord lahat. Alam natin na, Lord, bayad na. Binayaran niya kasalanan, diba? Tinubos niya tayo, yung karamdaman, pinagaling niya. Diba? So dapat ikiniklaim natin yun. Lord, kasama na to sa tinubos mo eh. Diba? So dapat maliwanag po sa puso natin yun, naintindihan natin yun. Again, what's the message of resurrection to you? Ano ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Kristo sa'yo? Nakikita mo ba siya as patay? Diba? Nakikita mo ba siya na patay at taon-taon nabubuhay? Ganun po tayo, di ba? Ganun yung understanding natin. Patay, Biyernes, walang lalabas ng bahay kasi patay ang Diyos. Taon-taon po ba namamatay si Jesus? Biyernes, bawal maligo. Bakit nga po ba bawal maligo pag Biyernes? Sino dito naligo nung Friday? Yan. Di ba? Takot kang maligo. Takot kang masugatan, baka hindi gumaling. Taon-taon si Jesus namamatay pagdating ng 3:00. Di ba? Tapos pagdating ng Linggo, muli siyang nabuhay. Ganun ba natin siya nakikita? O nakikita ba natin si Jesus parang isa lang siyang propeta or biblical character? O isa lamang siyang historical figure? Ganun ba natin siya nakikita? O nakikita natin siya na siya yung ating tagapagligtas? Nakikita ba natin si Jesus na siya lang yung ating pag-asa? Kasi kung nakikita natin siya just a dead man or a historical figure, well, church, I'm telling you, you're desperate. You're hopeless. Kasi hindi natin nakikita kung ano talaga ang mensahe, kung ano talaga ang ginawa ng Panginoon sa cross. Pero kung nakikita mo siya that He is your only hope, nakikita mo siya that He's your Savior. Nakikita mo siya that He's your healing. Nakikita mo siya that He's your provision. Nakikita mo siya that He's your protection. Nakikita mo that He's your favor. Church, you see Him in a proper way. Amen? The Word of God says, this is first importance. If you read your Bible, napaka-importante po ng salita ng Diyos. So sa lahat ng maraming mga importanteng mga katuruan sa Biblia, ang sabi ng 1 Corinthians 15, verses 3 and 4, For I delivered to you as of first importance. Sabi nga, kung merong importante, ito ang isa sa mga pinaka-importante. First importance, what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scripture, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Ito po yung tinatawag nating gospel. Ito yung tinatawag nating good news. Good news po, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Hindi lamang po kayo, ganun din po ako. Ganun din sila. Sabi ni Apostol Pablo, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, according sa study, there are about 4,000 plus religions. Pero iisa lang doon, yung empty tomb. When we say religions, kasi alam niyo po, every religions, meron talagang kinikilala silang tagapagligtas. Pero yung mga kinikilala nila mga tagapagligtas na yon, naglakad dito sa ibaba ng lupa, namatay, hanggang ngayon, patay pa din. Pero si Kristo, namatay, 2,000 years ago, after 3 days, muling nabuhay. Amen po ba? At ang Panginoong Jesus, hindi lamang po siya buhay, nananatili po siyang buhay para sa atin. Gusto ko pong makita nito nating lahat. Ano nangyari after resurrection?
after na si Jesus ay magpakita sa kanyang mga disciples. Well, ang sabi ng Bible, ngayon daw, si Jesus nakaupo doon sa kanang kamay ng Ama. Sa trono ng Ama. Amen. Alam po natin yon. And of course, time will come. He will rule and reign throughout eternity. So, marahil po siguro nagtatanong kayo, kung nasaan si Jesus ngayon, kung si Jesus ay nandun sa langit ngayon, anong ginagawa niya? Good question, di ba? Good question. Kasi after resurrection, after siya po ay nagpakita sa kanyang mga disciples, nandun na siya sa langit kayo, nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Anong ginagawa niya? So again, if you read your Bible, especially in Book of Hebrews, Book of Hebrews chapter 7 and to chapter 9, makikita mo talaga doon na hindi lamang nakaupo si Jesus sa kanang kamay ng Ama, siya po ay nag-i-intercede. Di ba? Ibig sabihin, merong nag-i-stand on our behalf. Nandoon siya sa kanang kamay ng Ama. Siya po ay nag-i-intercede sa ating mga anak, sa ating mga believer. He is our advocate. Sabi nga ng 1 John chapter 2. Di ba? 1 John chapter 2 verse 1. He is our advocate. And again, in John chapter 14, verses 2 to 3, He's preparing a place for us. Kasi di ba, tinatanong natin, anong ginagawa ni Jesus? Nakaupo lang siya doon. Hindi po, nagpe-prepare siya ng place for us. Okay, so, hindi lamang siya nakaupo sa trono ng Ama, sa kanang kamay ng Ama, doing nothing, but He's kind of busy. And one of the most important issue here is, Jesus is alive. Amen. Buhay po ang Diyos. At nakaupo siya ngayon doon sa tabi ng Ama. Ang sabi ng John 16:7, I'm going away and I'm going to send the Holy Spirit. He'll be with you, or He'll be in you, with you, and upon you. So as if ang sinasabi ni Jesus, okay, aalis ako. Okay, at hindi lang naman ako uupo, hindi naman sitting duck si Jesus sa heaven. Busy po siya, He's preparing a place for us, He's interceding for us to the Father, and then sabi niya, pag alis ko, dadating ang banal na Espiritu. And I am going to live my life through you by the presence of the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung buhay natin ngayon, diba? Wala man ang Panginoong Jesus. Nando siya sa heaven, pero nandito ang banal na Espiritu. Namumuhay si Jesus Christ through the Holy Spirit in us by the presence of the Holy Spirit. Kaya church, we have all the reasons to rejoice. Hindi lamang siya nakaupo sa kanang kamay ng Ama. He's making an intercession for us by the presence of the Holy Spirit, living inside every single child of God. Kaya sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Hindi po tayo iniwan ng Panginoong Jesus. Tayo po ang templo at nananahan po sa atin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba yon? So, it's very significant at napaka-wonderful po ng message ng resurrection for all of us because Jesus is alive. Buhay po ang Diyos. Sabi nga natin, walang kwenta lahat itong preaching natin kung patay naman yung ating sinasamba. Walang halaga itong ating pangangaral kung ang ating sinasamba ay patay. Walang kwenta lahat ng prayers natin. Kasi paano tayo pakikinggan ng patay? Kaya nga church, buhay ang Diyos. Kaya nga ramdam ka niya. Sabi mo sa katabi mo, ramdam ka ng Diyos. Kaya minsan sabi mo, pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Hindi totoo yun. Pakiramdam ko, ako lang, hindi totoo yun. Kasi nandyan yung banal na Espiritu sa'yo. At anuman ang kalagayan mo, anuman ang nararamdaman mo, ramdam ka ng Diyos. Pero alam nyo ba, na si Satan is trying to change the message of resurrection to something else.
Gustong i-change ni Satan ang message ng resurrection to something else. Kaya anong tinawag niya? Tinawag niya, okay, gawin na lang natin yang Easter Sunday. Di ba? Nandiyan na tayo, nagpo-post na tayo, nagbabatian na tayo ng Happy Easter, Happy Easter. Most people understand that Easter has something to do with the resurrection of Jesus. Pero confused ang maraming tao kung paano naman nagkaroon ng koneksyon yung muling pagkabuhay ng Panginoon sa Easter egg. Amen po ba? Sige, naisip nyo ba yon? Paano nga ba nagkaroon? Di ba, ang sabi ng Bible, seek Him and you will find Him, ang Diyos. Pero pag ganitong araw, ang hinahanap, itlog. Amen. Sino dito yung nakahanap na ng egg? Di ba? Ano tawag doon? Ano tawag doon pag Sunday? Egg hunt ba yon? Easter egg? Oh, church, ito ha, real talk. Naisip nyo ba kung ano ang relasyon ng muling pagkabuhay sa Easter egg? Hindi nga po, real talk. Naku, sabi ng pastor talaga, killjoy. Naka-schedule pa naman kami mamaya. Merong 1,000 dito. Ito na lang po. Real talk. But Satan is trying to change yung meaning ng resurrection. Di ba? Hindi lang Easter egg. Dinagdagan niya pa ng Easter bunny. Tama? May trick or treat pa. Hello? Lamang, sa upuan mo ngayon, sinasabi mo, killjoy ako. Pero, church, di ba? Sabi nga, di ba, kung useless itong pinipreach ko, kung ang ipipreach ko dito is Easter Bunny. Amen. Hindi po si Easter Bunny ang magliligtas sa atin. Diba? Biblically speaking, there is absolutely no connection between the resurrection of Jesus Christ and the common modern tradition related to Easter Sunday. Mahahaba lang po, pero hanapin nyo na lang po kung ano, bakit siya naging Easter. Kung anong meaning. Sino ba to si Easter? O si Esther? Amen? So as a result, maraming mga Kristiyano feel strongly that the day on which we celebrate Jesus' resurrection should not be referred to as Easter Sunday. Hindi po siya Easter Sunday. It's a Resurrection Sunday. Amen? And that would be far more appropriate and biblical. Christ's resurrection is something that should be celebrated every day. Yun po yung good news eh. Yun yung dapat hindi lamang tong araw na to, though itong Sunday na to is the most celebrated Sunday of the year, pero dapat araw-araw sineselebrate natin si Jesus ay buhay. Amen? Not just once a year. At hindi po siya namamatay taon-taon. Amen. Amen po ba yun? At dahil nga ramdam ka niya, yakap-yakap ka niya. Hindi mo na kailangang pumila para magpahalik. Amen po ba? Sino dito yung pumila para pahalik? May nakita kami sa YouTube, pinutol na yung kamay eh. Ganun, pinanggaganon na yung kamay. Church, alam niyo po, totoo lang, it sounds funny, pero alam mo ba na dapat kasi, church, maunawaan nating mabuti bakit tayo nananampalataya. Kasi baka mamaya mali na yung pinaniniwalaan po natin. And your Bible, my Bible, hindi tayo pwedeng magkamali. Kaya kailangan talaga magbasa ka talaga ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, basa kasi ng Bible. Amen? So, what makes this Resurrection Sunday different from 51 other Sundays throughout the year? Why is the resurrection of Christ so important? Why is an event that took place some 2,000 years ago so important in today's fast-paced, technological, stress-filled information age?
knowing that our Lord Jesus died and rose from the dead. Anong pinagkaiba nito sa ibang mga linggo? Diba? Especially ngayon, high-tech na tayo. Diba? Pero, church, what is the message of resurrection to those busy people? Ano ba ang mensahe ng resurrection sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak, sa mga naniniwala sa Diyos? At ganun din sa mga hindi naniniwala. Ano bang mensahe? Again, I want to give you quick 5 message of the resurrection. Again, ulitin ko po, 1 Corinthians 15:3-4, for I delivered to you as of first importance. First importance talaga siya. Kung merong importante, isa ito sa mga pinaka-importante. What I also delivered, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Church, sabi ko sa inyo kanina, first importance ito, the gospel. Pag sinabi natin gospel, that's the good news. Ano yung good news? Si Kristo ay, of course, siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay, at pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay. Okay, that's the gospel. That's the good news. Now, listen to this. Open your Bible in Book of Galatians, chapter 1, 6-9. Sabi dito, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sabi niya, nagtataka ako, bakit ang bilis? Bakit ang dali ninyong mag-turn? Ba't ang dali ninyong magbago doon sa dati ninyong pinaniniwalaan? Parang pinaniwalaan nyo yung ibang klaseng gospel na. Di ba? Ito na nga, ibang klaseng gospel. Ano ibang klase? Si Easter Bunny, si Easter Egg, o kung sino ng tagapagligtas, di ba? Church, sabi dito, I'm astonished. Which is really no gospel. Hindi naman na talaga yan yung gospel na dapat ninyong paniniwalaan. Evidently, some people are throwing you into confusion and trying to pervert the gospel of Christ. Pero sabi ni Paul, church, listen to this, in verse 8 and 9, but even if we, kahit ako, si pastor, kahit sino si Apostol Pablo, kahit pa ang mga anghel sa langit, bumaba at nag-preach siya ng ibang gospel. Kagaya ng gospel na ipinreach ng Bible na si Kristo ay nagkatawang tao, namatay, pinako, pagkalipas na 3 araw siya ay muling nabuhay. At kung may mga ngaral sa inyo na kaligtasan na iba sa gospel na tinuro namin, sumpain sila. Tama? Pero sabi doon sa verse 6, bakit ganun? Ang bilis ninyong nagbago. Na-confuse tuloy kayo. Basta, ito lang ang paniwalaan ninyo. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At walang ibang kaligtasan kundi si Jesus lamang. Amen? As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Wow! Church, kung tinanggap mo si Jesus, nanampalataya ka, na siya ay namatay, pinatawad ang ating mga kasalanan, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo, siya ay nabubuhay. Church, you're on the right track. Amen. Amen. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, ang dami-dami na. Meron na nga may-ari ng kaluluwa natin dito sa lupa eh. Tama ba? Meron na. Nagtatago nga lang. Nakita na ba? Hindi pa. Hindi pa, no? Siyang may-ari ng kaluluwa natin. Sabi nga namin, ba't siya natatakot na mahuli? Total, kung siya naman ay mamamatay, mabubuhay siya ng muli. Sabi niya eh. The disappointed Son of God. Now, I'll give you a quick 5 message of the resurrection. Tingnan nyo. Ito yung sinasabi natin kanina na message ng resurrection sa atin. First, if there's no resurrection, Christianity would be no different from other religions. Tama. Wala tayong pinagkaiba doon sa ibang mga, sabi natin, 4,000 plus religions. Wala tayong pinagkaiba kung hindi nabuhay si Jesus. Pero buhay si Jesus eh. Amen?
Siya lang yung ito yung central ng pananampalataya natin na si Jesus ay buhay. Amen? Number 2, if there's no resurrection, He would not be a great teacher at all. Kasi wala nang integrity, wala nang hindi na credible yung tinuturo niya. He's no longer a credible person, di ba? Kasi sa maraming panahon, nagturo siya. Itinuro niya din yung kanyang kamatayan at muling magkabuhay. Pero kung hindi siya muling nabuhay, well, marahil hindi credible person itong nagturo na to. At empty lahat yung mga promises niya. Kung nagkamali siya about resurrection sa turo niya, yung major natin, di ba? Major belief natin ng teachings natin mga Christians Well, kung mali siya sa resurrection, mali rin lahat ng mga itinuro niya. Nabuhay siya, church. Di ba? So, yun ang mga basis natin. And number 3, if there's no resurrection, we would have no assurance of life after death. Kung hindi siya muling nabuhay, hindi tayo nakasiguro na meron tayong buhay na walang hanggan. Nabuhay siya. Number 4, the resurrection validates my faith. Yun na, sabi ko. Dito na sinicertify, dito na kino-confirm, tama yung pananampalataya natin about Jesus kasi nabuhay siyang muli. Diba? Hindi natin kailangan magduda kagaya ni doubting Thomas. To see is to believe. Kasi nga, nabuhay nga si Kristo. Amen? Kasi nga, church, ang pananampalataya natin talaga dapat yan. Sabi ko sa inyo kanina, dapat lahat ng ginagawa natin may pananampalataya. Hindi natin ginagawa ito dahil sa nakasanayan lang natin. Kaya ka lang pumupunta sa church kasi nasanay ka lang pag Sunday. No, gawin mo yan sa pananampalataya. Ang sabi ng Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sinong isisik? Sino isisik sa pananampalataya? Si Jesus, hindi yung egg. Amen. Kaya daw sabi ng Bible, John chapter 20, blessed are those who have not seen and yet believe. Kaya kapatid, mapalad ka. Pinagpala ka dahil nanampalataya ka. And finally, there's no resurrection. If there's no resurrection, then we have no hope. Kung hindi nabuhay si Jesus, patay lahat ng pag-asa natin. Pero dahil buhay siya, yung pag-asa natin ay ensured, yung bukas natin ay insured, na anuman ang mangyari sa buhay natin, we will never walk alone. And syempre, hindi lamang dito sa buhay na to yung pag-asa natin, yung pag-asa din natin sa eternity is ensured. Alam natin, when life is over, we will meet Jesus face to face. Amen? Pero kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, nakakalungkot. Kasi sa iba, yung resurrection means absolutely nothing. Pero sa ating mga believers, sa ating mga anak ng Diyos, ang resurrection ay hope. Ito po ay pag-asa today, tomorrow, and to eternity. Kaya sabi natin, this is a celebration Sunday. Because we are going to celebrate the Resurrection Sunday. Pero kagaya nga po na sabi sa inyo kanina, hindi lang tayo dapat pag-resurrection nagse-celebrate. I-celebrate natin araw-araw yung resurrection kasi alam natin, Jesus is alive. Amen? Mahirap naman mag-worship. Wino-worship natin, patay naman pala. Paano tayo ditinggin yung mga prayers natin? Diba? Paano natin ipi-please yung patay? Diba? Ipi-please mo lang naman yung buhay. Diba? Ang Panginoon. He has risen. And it is the first importance. So Christianity is different among other religions because our God, He died, and after 3 days, He rose again from the dead. At hindi po siya nananatiling patay. Siya ay buhay. At dahil siya ay buhay, church, ramdam ka niya.
Amen. Dahil siya ay buhay, meron tayong reason to celebrate. Dahil buhay ang Diyos, meron nakikinig ng prayers natin. Dahil buhay ang Diyos, may dahilan tayo para sambahin siya. Amen po ba yon? Now, you remember, sabi natin kanina, after ng Palm Sunday, nagkaroon ng trial, nagkaroon ng suffering si Christ, at nagkaroon ng crucifixion. You remember yung last words ni Jesus, "It is finished." Alam nyo, itong "it is finished" na to, hindi siya shout of defeat. It's a shout of victory. You think ganito sa cross si Jesus, "It is finished." Tingin mo ba gano'n ang shout ni Jesus sa cross? Gano'n ba ang shout ng victory? Nung nakapako si Jesus sa cross, ano sa tingin nyo? Gano'n kalakas yung sigaw niya ng "It is finished"? It is finished! Amen? It is finished. In John chapter 19, 28, 30, Jesus knew that His mission was now finished. And to fulfill Scripture, He said, "I am thirsty." A jar of sour wine was sitting there, so they soaked a sponge in it, put it on a hyssop branch, and held it up to His lips. Verse 30, when Jesus had tasted it, He said, "It is finished." Then He bowed His head and released His spirit. Alam niyo po, finishing is one of the hardest thing for man to do. Totoo ba yon? Isa sa pinakamahirap gawin talaga yung makatapos. Alam nyo, ang tao kasi great starter yan, magaling lang tayo sa simula. We are quick to embark upon things that need to be done, but lack of strength many times to carry it through. Though, totoo naman, yung intention natin, sincere naman yung intention natin, pero kulang tayo sa abilidad, tapusin kung ano yung sinimulan natin. Alam nyo po, ang tendency ng tao is to quit too soon. Kasi alam nyo, ang pinakamadali is mag-quit kaysa magpatuloy. Tama po ba? Our human tendency is to stop before we get to the finish line. Our inability to finish what we start is seen in the smallest things like, sino dito yung pag nagbasa ng libro, tinatapos? Naku, ako po sa dati talaga, ilang libro na nabasa ko hanggang gitna lang. Kaya meron ako narinig na kaibigan, sabi niya, kung magbabasa ka ng libro, simulan mo doon sa dulo, pabalik. Effective. Kasi di ba pag nagbabasa ka kasi, di ba excited ka kung ano na yung katapusan? Subukan mo magbasa yung katapusan pasimula. Yung alam mo na. Pero kidding aside, church, di ba? Madalas tayo mag-quit. Pagbabasa ng libro, ano pa ba, yung mga hindi natin nako-complete. Pag meron tayong project, hindi natin matapos, mga boys, mga girls, di ba, yung love letter nyo hanggang ngayon hindi pa tapos. Ano pa? Yung pagda-diet mo. New Year's resolution, sino dito? Ano na ngayon? March, April na. Bukas, April na. Sino dito yung natapos yung New Year's resolution? Di ba? Sabi ko sa inyo, hanggang January 15 lang yan eh. Sa ministry, di ba? Paandap-andap. Marriage, hindi rin tinapos. Yung pag-evangelize, hindi rin magawa. Kasi alam niyo po, in our life, we are tempted to quit so many times. Kasi nga yung odds, ito yung kagagawa ng enemy. Di ba? Lahat gagawin niya para ihinto ka yung successes mo sa Panginoon. Now, ang question, are you close to quitting? Don't give up. Discouraged ka na ba bilang magulang? Don't give up. Pagpatuloy ka lang. Are you weary? Pagod ka na ba na magpatuloy? Don't give up. Do just a little more. O pessimistic ka ba about your job? Wala, talagang hindi siguro para sa akin tong trabaho na to, ganito. Diba, itong business na to siguro, talagang mahina talaga. Church, don't give up. Are you tired of believing?
Are you at the end of your ropes? Church, if you feel like quitting, remember that Jesus was tempted in every point as we are. Mismong si Jesus, di ba? Bilang tao, siguro nakaranas din siya na mag-quit na lang kaya ako. Pero hindi siya nag-quit. He felt like quitting but pressed to victory. It is finished is not a cry of defeat but a cry of relief, victory, and fulfillment. Kaya doon sa cross, He finished everything. Salvation is finished. His blood finished our sins. Kaya anong sabi ni Paul, church, Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Yung power ng resurrection, the power to redeem, the power to renew, and the power to restore. Kaya kapatid, if you're tempted to quit, anong sabi ni Timothy? Stay in faith. 2 Timothy chapter 4:7, I have fought a good fight of faith. Church, tapos na. Alam mo ba yung ginagawa natin sa araw-araw? Alam mo bakit ka lumalaban? Hindi ka lumalaban para sa victory. Kasi tapos na. It is finished. Lumalaban ka na lang sa araw-araw to maintain the victory. Amen? Alam niyo ibig sabihin nun? Alam mo sabihin nun? Hindi ka lumalaban para makuha yung tagumpay. Lumalaban ka para manatili ka sa tagumpay. Church, it is finished. That's the power of the resurrection. Amen? That's the power to heal, the power to provide, the power to protection and everything in your life. Church, tapos na. Tapos na. You just need to keep believing. Keep believing. So, ngayon po, ngayong araw na to, sabi ko nga, ito, nakita ko lang itong 1,000 na naman na to. Nga lang, mahaba eh. Sabi nila, itong 1,000 daw na to, parang ikaw to, tsaka parang ako. Diba? Parang ikaw to at parang ako. Minsan, planchadong-planchado, diba? Ganda ng buhay. Tahimik, diba? Ganda ng buhay. Minsan, pumapangit. Gusto to. Diba? Gusto. Tapos, yung problema ng buhay, aapak-apakan ka pa. Ito mo yung 1,000. Pero, nagbago ba yung value ng 1,000? Nagbago ba? Hindi magbabago ito. Ipalit mo to sa bangko, ipalit mo to sa tindahan, 1,000 pa rin ito. Kapatid, parang ikaw to. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, hindi magbabago ang paningin ng Diyos sa iyo. Amen? You're valuable to Him. Kasi ikaw at ako ang dahilan bakit niya ibinigay yung buhay niya sa cross. Amen. At ikaw din ang dahilan at ako ang dahilan bakit siya nananatiling buhay. Para yung buhay natin, church, maging ganap. Tayo po tayo lahat. Again, kaya ka nagwo-worship? Kaya ka nandito? You're not fighting for your victory. You're just maintaining your victory. Kasi ang sabi ng Panginoon, anak,
It is finished.